Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay yun pong seminar na ginawa po namin sa Winnipeg, Unida last Saturday night. Ang pamagat po nito ay Family Matters, Conflict Resolution, or How to Resolve Conflicts. Hindi lang po ito tumalakay sa mga conflicting relationships sa family, kundi siguro maaari ninyo itong gamitin sa lahat ng mga conflicts na pwede ninyong ma-experience sa buhay. At kung makikinabang po kayo rito, ay hinihiling ko na i-share nyo ito para sa kapakinabangan din naman ng iba. So, the topic is Family Matters, Resolving Family Conflict. Puntahan po natin ang talata at ang sabi po ng kawikaan in the book of Proverbs chapter 11 verse 29 ganito. Whoever brings ruin on their family will inherit only wind, and the fool will be servant of the wise. Sa Tagalog, ang sabi po ni Haring Solomon sa kanyang sulat sa kawikaan, ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. So naniniwala tayo mga kapatid na ang pamilya o yung family is one of the greatest institution that God has ever created. Pinaniniwalaan po natin yan. Ang isa sa pinakamahalagang institusyon, maliban sa simbahan, ano po? Because the church comprises of families, of individual who came or that came from a family, the smallest unit of society. So the family is, I guess, the greatest institution that God has created. Kasi dito po hinuhubog sa pamilya ang pagkatao ng isang tao. God designed the family to be a place or a systematic social construct that will provide love, peace, procreation, and healthy interaction. Ang ating mga pamumuhay ay sinimulan doon po sa ating mga tahanang pinagmulan. Kaya napakalaki ng influence po ng bahay, ng tahanan, ng kulturang meron tayo sa pinagmulan nito. At wala naman pong pagmumulan ito kundi ang ating mga sambahayan. At naniniwala po ako mga kapatid na yung healthy family or a healthy family dynamic, it reflects the nature of God and provides mutual acceptance and compassion for the lonely. Yan po yung binabanggit sa Book of Psalms, di po ba? Our family should be a place of honor, a place of protection, and a place to be cherished. Pero sa panahon natin ngayon, ay nakakalungkot na napakaraming mga sambahayan ang sa halip na ine-enjoy yung relationship, merong pagpaparangalan sa isa't isa, merong proteksyon sa isa't isa, pero ang mga sambahayan ay nawawasak at nasisira ng tinatawag na dysfunctionality. At naniniwala po tayo na simula pa naman sa aklat ng Genesis kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan natin unang nakita ang unang relasyon ng babae at lalaki. Kung saan natin nakita ang unang pamilya. Kung saan natin nakita ang unang pagsuway, ang unang pagpatay, ang lahat ng mga una, it was on the book of Genesis, ay makikita na natin na talagang may conflict ang relationship. Have you ever noticed, mga kapatid, sandali lang po at inyong pagbulayan, naisip nyo po ba o napagtuunan nyo ba ng pansin na maging sa Biblia, sa banal na salita ng Diyos, ubod ng hirap humanap ng isang pamilya na kung saan pwede nating tawaging ideal family. Habang ginagawa ko po ang lecture na ito, ay nag-search po ako sa Bible by using some Bible applications and even Google to search for an ideal family. A family that can be considered as happy, a family that can be considered as a healthy family. But it was so hard to find one
Na po? Have you ever noticed how hard it is to find an example of what we could call a healthy family in the Bible? Pero subukan niyo namang hanapin yung tinatawag na dysfunctional family, yung sinful family, yung family that are full of pain and heartache and disharmony. Napakadami niyo pong makikita. At yan po ang una natin gagawin ngayong umaga. Papakita ko po sa inyo sa aklat pa lang ng Genesis how we can see so many sample of dysfunctional family. Ano po? For example, here's just sampling from the book of Genesis. Genesis chapter 3 pa lang. Makikita natin ang unang tao, recorded doon ang kanilang pagiging masuwayin at pagiging matigas ang ulo. I need not to elaborate on that. Alam nyo ang kwento sa Genesis chapter 3, pinagbawalan silang huwag kainin pero pinagpilitan nilang kainin, at dahil po roon, yung kaisa-isang utos ng Diyos na huwag nyong gagalawin, huwag ninyong kakainin, dinisobey nila. So makikita po natin, it all started in Genesis chapter 3, the first recorded husband and wife and their calamitous disobedience to God. And then continue Genesis 4:8, the firstborn commits fratricide. Pinatay ng panganay yung kanyang kapatid. Ano po? Makikita po natin ang unang pagpatay. Pagkatapos po niyan, lumaktaw lang tayo konti pa, Genesis chapter 16. Ito naman yung kwento ni Abraham at saka ni Sarah. Sarah's grief over infertility, siya'y matanda na, hindi siya magkaanak, pinangakuan sila ng Diyos na magkakaanak, nainip sa timing ng Diyos. Ang sabi ni Sarah, o sige Abraham, sipingan mo yung aking katulong, baka doon matupad ang pangako sa iyo ng Diyos. So it moved Sarah to give her servant Hagar to Abraham as a concubine to bear a surrogate child. Genesis 16. Ano nangyari ngayon dito? Ano nangyari? Nung naipanganak ngayon itong si Ismael, Sarah abuses Hagar in jealous anger. Ngayon, ano naman ang ginagawa nitong tatay na should be the leader of the home? Anong ginawa ng tatay? So, yung passive attitude po ni Abraham, hinayaan niya lang po ang mga bagay na ito in the whole affair. So, ano pa ho? Laktaw ho tayo. Punta ho tayo kay Lot. No po, sa istorya naman ni Lot, sa Genesis 19, Lot reluctant to live a sexually perverse Sodom. Siya ang ama ng tahanan. Alam niya napapahamak yung kanyang sambahayan. While living in Sodom, siya ang nagbitbit ng kanyang pamilya doon. Wala, napa-inlove na yung pamilya niya ron. Na-inlove na rin yung asawa niya ron. Na ayaw nang umiwas doon, ayaw nang umalis doon, na kailangan pa silang kalagkarin ng anghel ng Diyos para lang makaalis doon sa Sodom. At yung kanyang asawa, hindi nga nakatiis, sabi walang lilingon, wala nang titingin doon sa likuran, and yet, hindi po siya sumunod, she became a pillar of stone. Of pillar of salt, rather. Tapos ilang araw lang, yung kanyang dalawang anak, sinedus ang tatay nila at nilasing para magkaroon ng sexual intercourse with them. Nakikita niyo po mga kapatid, how dysfunctional itong mga pamilyang ito na atin pong pinag-uusapan. Hindi lang po yan, puntahan natin si Isaac at si Rebecca. Itong mag-asawang ito, sila po ang nanay ni Esau at ni Jacob. Si Isaac and Rebecca, they play favorites with their twin boys, whose sibling rivalry becomes one of the worst in history. Binanggit pa nga yan sa New Testament sa Genesis, Romans chapter 9, mababasa rin po natin yan. Pero Genesis 25, ang kwento tungkol sa mag-asawang yan. Paborito ni Isaac si Esau bilang panganay, paborito ni Rebecca si Jacob. Ituloy po natin ang basas, Genesis 26, isang chapter lang. Si Esau has no discernment. Ibinenta niya yung kanyang birthright sa isang tasang lugaw. Grieves his parents by marrying a Canaanite woman. At ano po?
no, he nurses a 20-year murderous grudge against his conniving younger brother. Genesis 26. Si Jacob naman, Genesis 25 hanggang 27, nandun yung kwento niya, siya ay isang manipulative, mandaraya, na dinaya niya yung kanyang kapatid, ang kanyang kuya, para sa birthright. Natatandaan niyo po ba yun? Ano po? Na inangkin niya yung basbas at yung blessing ng kanyang tatay. Nagkunwari siya si Iso. Dahil yon sa connivance ng kanyang nanay. Tapos, laktaw ho tayo, puntahan naman natin si Laban. Dahil nandaya ito si Jacob, yung mandaraya, dadayain din. Ganun lang yan eh. Kung ano itinanim mo, siya mong aanihin. Sa Leviticus, sa Genesis 29, makikita po natin dyan, yan si Laban, uncle yan ni Jacob, na gusto niyang mapangasawa ay si Rachel. Pero anong nangyari? Naglingkod po itong si Jacob kay Laban na sa pag-asa na magiging asawa si Rachel, pero ay binigay sa kanya si Leah. Wala. Naging asawa na niya si Leah, hindi niya pwedeng kunin muna si Rachel. Kaya kailangan niya uli magtrabaho ng another 7 years. Pagkatapos po noon, ibinigay na uli si Rachel. So, dalawa naging asawa niya. Ano naging resulta nito? Because God, tawag doon, even Laban gave Leah and Rachel to Jacob. This result in Jacob's marrying sisters. At imagine niyo, it was a horrible situation. Sa Leviticus 18:18. Ano naging resulta nito? Yung pong bagay na ito'y nagresulta ng iba't ibang mga anak. No? Para kay Jacob. At nagkaroon ng mga competition ang mga magkakapatid na ito. Kaya yung 12 lalaki, yung 12 tribe ni Jacob, iba-iba mga nanay nun. Iba-iba mga magulang nun. Kaya kung titingnan po natin, nagresulta ito ng 12 magkakaaway na magkakapatid. Kaya si Joseph, do you remember Joseph? Joseph the Dreamer? Kung papaanong itong si Joseph ay pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid. O mamaya natin puntahan yon. Tingnan muna natin si Dina na anak ni Jacob sa Genesis 34. Imagine niyo how dysfunctional yung maraming nanay, tapos maraming magkakapatid. Ano nangyari? Si Dina ni-rape ni Shechem, who then wants to marry her. Si Simeon, si Levi, responded by killing all the men of Shechem sa Genesis 34. And Jacob's oldest son, si Reuben, hindi nakatiis, sinipingan yung kanyang asawa ng kanyang tatay. Yung concubine ng tatay niya, sinipingan niya na kung saan, yun? Concubine ng kanyang tatay. Nanay ng kanyang mga kapatid. Tingnan po ninyo how dysfunctional it was. Tapos 10 of Jacob's son contemplate fratricide na pagpatayin si Joseph. But instead, ibinenta na lang nila ito sa slavery. At nagsinungaling sila sa kanilang tatay for 22 years bago pa na-expose yung kalokohang kanilang ginawa. Can you imagine? Functional family ba yan? Ideal family ba yan? Si Judah, as a widower, frequented prostitutes. And this occurred frequently enough that his daughter-in-law, si Tamar, whom he had dishonored, knew that if she disguised herself as one, he'd sleep with her. He did, and got her pregnant. Can you imagine that? That's only the beginning. That is only in the book of Genesis. But if you will continue reading, napakarami pang example ng dysfunctional family sa Bible. Sa Leviticus, si Nahab and Abihu, anak yan ni Aaron, anak yan ng priest. Si Gideon, yung murderous son, si Abimelech, sa Judges 9. Si Samson, na isang Nazarite, ay namuhay ng immoral. Judge yan. Si Eli at ang kanyang 2 anak na si Opni at si Pinehes, na hindi niya masaway-saway sa ginagawang kalapastanganan sa templo. Si David,
O si Samuel muna, yung mga anak ni Samuel. Si David, yung kanyang dysfunctional family. At maging si Haring Solomon na kinonsider nating pinagmulan ng talatang ating pinagbubulayan na pinakamatalinong tao. Pero ang kanyang pamumuhay nagpakita ng kanyang kamangmangan. 1,000 women turned from God and whose proverbial instruction went essentially unheeded by most of his heirs. 700 wives and 300 concubines. Can you imagine? Now, eto ang tanong. Bakit sa Bible, ubod ng ingay ng Biblia sa mga dysfunctional families at napaka-quiet naman tungkol sa harmonious families? Bakit napakahirap humanap sa Biblia ng functional, harmonious family, gayong ubod ng dami ng mga example na ating ibinigay ng mga pamilyang wasak? Ngayon, mga kapatid, Bible yan ngayon, sa paligid natin, sa kapitbahay natin, sa simbahan na ating dinadaluhan. Tumingin kayo, makapagbibilang din kayo ng mga pamilya na wasak, babaerong asawang lalaki, babaeng nangaliwa dahil nasa abroad yung asawa, mga anak na rebelde, drug addict at lumalaban sa kanilang mga magulang, even in the church. Bakit napakadaling humanap ng mga ganitong mga tahanan? Samantalang yung magkaroon tayo ng ideal, humanap ng isang harmonious family, maging ang aking sambahayan, hindi ko kayang irekomenda. At kung meron man tayong makikita, at sasabihin nila, hindi, kami ay harmonious family, kami ay functional family, kami ay ideal family, marahil magaling lang silang magsinungaling at mahusay silang magpakitang tao. Now, the question is, why is the Bible loud on sinful, dysfunctional families and quiet on harmonious families? Well, for one thing, mga kapatid, most families are not harmonious. Humanity is not harmonious. We are alienated from God. We are alienated from each other. And because of that alienation from God, dysfunctional ang resulta nito. Amen? Ano ba ibig sabihin ng alienated? Alienated, selfish sinners, alienated families from God. Imagine niyo kung kayo alienated from God, kung kayo malayo sa Diyos, pagsasama-samahin kayo sa isang pamilya na malayo sa Diyos, anong mangyayari doon sa pamilya na yon? Anong iiral doon sa pamilya na yon? Di yung mga sarili nating gusto dahil malayo tayo sa Diyos. Imposibleng masunod natin ang gusto ng Diyos dahil malayo tayo sa Diyos. Imposibleng kalooban ng Diyos ang sundin natin gayong malayo tayo sa Diyos. Because of our alienation to God, all of our human relationship will be affected by that alienation. Iiral ang ating mga personalidad. Iiral ang ating mga interest because of the sinful nature of man. It will result in a dysfunctional family. Mula noon, ang conflict ng tao sa kapwa-tao ay hindi natatapos. Humanap ka ng tahanang walang conflict at sasabihin kong mahusay lang silang magsinungaling, kaya sa tingin ng iba'y perfect family sila. Pero walang ganon. Walang ganon. Minsan kino-comment po kami, no? Kino-comment po kami, Pastor, ang mga anak nyo, ang lalaki na nila. Mga binata na po sila. Mag-aasawa na yung isa. Pero lahat sila sumusunod sa inyo. Lahat sila ay, ano tawag doon? Naglilingkod sa simbahan. Para bang gusto nilang sabihin, naiinggit kami sa pamilya nyo, Pastor. But I would like to tell you this, we are far from being harmonious. We are far from being what we call perfect family. We also have a shares of disputes.
we also have our share of dysfunction. May mga pagkakataon ng pag-aaway kami mag-asawa na ayaw namin magkita muna. May pag-aaway din kami mag-asawa na dumating kami sa punto na maghiwalay na nga muna tayo. Walang nakaalam nun. Hindi ho nalaman ng mundo yon. Hindi ho nalaman ng mga kapatiran sa simbahan yon. Hindi rin nalaman marahil ng iba sa aming mga anak yon. Pero nangyayari po yun eh. And I would like to tell you this, my dear brothers and sisters, yung hindi umaamin, nagsisinungaling lang. Yung hindi umaamin, ang galing lang magtago. I would like to tell you this, conflicts are inevitable in family life. It is inevitable. Hindi po ito naiiwasan. At sa bagang ito, mapalad kayo kasi nagkaroon kayo ng pagkakataon na makapagbulay-bulay tungkol sa katotohanan ng bagay na ito. Magbibigay po tayo ng identification at karakteristik o iba't ibang uri ng conflict at baka dito makapag-assess o makapag-evaluate tayo on how can we help our family. How can we resolve the conflicts that we have? Now, puntahan na po natin. Sa akin pong pag-aaral, aking na-discover, meron 3 types of conflicts. In-identify ko po na meron 3 uri ng conflicts. And these are very common. Eh, sasabihin nyo siguro, hindi. Hindi lang 3 yan, Pastor Ruel. Napakaraming conflicts sa buhay ng tao. Tama po kayo. Pero aminin man ninyo hindi, sa 3 ito lang nakapaloob ang lahat ng conflicts na meron tayo. 3 types of conflicts. Ano-ano ito? 1, content conflicts. 2, value conflicts. And 3, ego conflicts. So, tandaan po ninyo, madali lang naman tandaan. Content conflicts, value conflicts, and ego conflicts. Yan po yung 3 conflicts na meron ng tao o meron ang sambahayan. So, ano-ano yan? Ipaliwanag natin isa-isa. Puntahan po natin yung content conflicts. Bishop, ano ba yung content conflicts? From the word itself, content. Ano yung mga content na madalas pagmulan ng conflicts? Mga kapatid, aminin nyo man o hindi, kung ano yung mga content ng buhay nyo, ito ang madalas na pinag-aawayan nyo. Content ng refrigerator, content ng bahay ninyo, appliances, sasakyan, television, anumang material na bagay sa buhay ninyo. Content ng laman ng bangko. Content kung sinong mas malaking na idadagdag at kung sinong malaking gumagasta. Kung sinong madalas umubos at kung sinong nagko-contribute. Kung ano man yung mga content na meron kayo ngayon, primarily, pangunahin niyang dahilan ng conflict ninyo. For example, yung babae mas malaki contribution sa content. At dahil siya malaking may contribution, pakiramdam niya, siya ang may kapangyarihang gumasta. Siya ang may kapangyarihang mag-distribute kung sino gusto niyang bigyan. Siya ang may kapangyarihang magsaayos ng content. Itong lalaki na siya dapat, ideally, ang nagpo-provide ng content, kung hindi niya magawa yon, it causes conflict. Gaano karaming pag-aasawa ang hanggang ngayon pinag-aawayan ito? Usapin ang content ng bangko. Papadala ako sa magulang ko ha. Dito yon, sa Canada, sa Amerika o sa abroad. Sasabihin ng babae, magpapadala ako sa magulang ko ha. Kailangan nila ng pera. Yung mga kapatid ko, papadalan ko ng pera. Magpapa-door to door ako sa pamilya ko. Yung lalaki, dahil maliit yung kanyang content, contribution sa content, wasay na lang siya. Pero deep inside, bakit yung pamilya ko hindi niya pinapadalan? Bakit yung mga kapatid ko hindi niya pinapadalan? Bakit yung nanay ko hindi niya pinapadalan? At itong mga bagay na ito causes conflicts within husband and wife. Hindi na lang yun eh. Alam nyo, may mga lalaki ako kilala dito eh. Pag yung bilihan o nagsama-sama yung mga lalaki, hindi makabunot. Hindi malang makabunot yung lalaki. Bakit? Eh, walang pera eh. Ang may control ng pera yung babae.
Hindi ko po sinasabi na issue kung sino magkokontrol ng pera. Hindi ko po sinasabi na issue kung sino may hawak ng wallet. Pero importante naman na kayo parehong may contribution doon. Kaya nga yung tinatawag na conjugal property na parehas kayong magpapasya kung saan nyo gagamitin ang content. Amen? Pera, material na bagay, pangunahin yan na pinag-aawayan ng sambahayan. Mga anak, di ba minsan narinig nyo na nag-aaway dahil sa laruan? Ano ba yung laruan? Content lang yun eh. Pinag-aaway yung pagkain. Bakit? Content din yun eh. Anything that is part of your family materially, things, or even issues, those are contents. Narinig nyo na ba nag-away sa remote? Yung remote control. Nag-away sa panonood ng television. Dito sa amin, pag nag-away pa kayo sa television, masarap na pag-untugin. May television sa basement, may television sa main floor, may television sa mga kwarto. So, para hindi mag-away, bigyan mo lahat. Pero sa kabila ng mga bagay na meron ng tao, hindi pa rin nawawala ang pag-aaway sa mga bagay na katulad nito. Amen, mga kapatid. At ang mabigat nga nito, most of the time, kung sino yung nakapag-contribute ng marami, parang siya may kapangyarihan. Di po ba? Ibang tipong minsan, bumili ka ng isang bagay na binili mo dahil gustong-gusto mo. Nalingat ka lang na wala yung gusto mo, may nakatira, may nakakain. Sasama loob nun, ako bumili nun eh. Nasaan na yung ganito? Binili ko yun eh. Di ba? Naku, si Ruika kumain niya o si Rebecca kumain niyan. Conflict na yun. Kasi yung sense of entitlement na ikaw ang nag-produce, ikaw ang nag-provide ng content, you have the access to do whatever you want to that content. Without thinking kung anong magiging resulta nito sa relationships. Sabihin nyo sa akin mga kapatid, ano yung huling pinag-awayan ninyo sa bahay? Ano huling pinag-awayan nyo mag-asawa? Ano huling pinag-awayan nyo magkapatid? Ano huling diskusyon meron kayo sa inyong sambahayan? At sabihin nyo sa akin kung hindi may kinalaman sa facts, sa issues, or sa things. Ang tawag doon, content conflicts. Pangalawa, yung tinatawag na value conflicts. Ano ba yan? Ang bilis naman ng PowerPoint ko. Value conflicts. Ano ito? Ito yung mga paniniwala. Ito yung mga values. At alam nyo ang tao, magkakaiba tayo ng values. Lalo na yung mga bagong mag-asawa pa lang. Kung bago pa lang kayo mag-asawa, pakinggan nyo ito. Minsan, magkaiba tayo ng kinalakihang lugar. Meron tayong kinalakihang magkaibang kultura. Gaya namin mag-asawa, laki ng adjustment namin dito eh. Malaki ang adjustment namin dito kasi yung misis ko po ay lumaki siya sa probinsya. Ito po. Ako yung Manileño o Las Piñero. Ito po. Malaki po yung difference kasi po, una, ang misis ko, sanay po siyang kumain ng isang ulam lang. Pasensya na ko kayo, hindi po sound mayabang, pero kami po naman, kahit mahirap ang buhay namin, kapag kami merong gulay, merong kaming isda, kapag meron pong prito, merong may sabaw, kahit na sayote yan. Ganun po kumain ng Caviteño at ganun po kami lumaki, kasi nga po ganun sa Cavite. Pero minsan, yung mga pinaniniwalaan natin, yung kultura at values sa taglay natin, pag hindi nyo yan na balanse sa inyong relasyon bilang pamilya, pagkakaguluhan nyo yan. Lalo na nga, bubuo kayo ng set of culture. Bubuo kayo of your own set of values sa inyong pamilya. Dahil magkasama na kayo bilang mag-asawa, bubuo kayo ng sarili nyong hindi lang system, kundi values. Ito at doon nyo palalakihin ang inyong mga anak. Hindi na sa values ng magulang mo lang, hindi lang sa values ng asawa mo, kundi sa inyong pinagkasundo ang set of values. Pero madalas, pag-aawayan ito, yung misis ko po ay malinis. Yung patak lang ng wiwi sa washroom, galit yun.
No? Eh siyempre, puro lalaki to. Hindi naman kami uupo sa washroom para umihi ng nakaupo. Eh siyempre, pag siya nakaupo siya, umihi. At nako, pag nakakita po yun ng hindi maayos na washroom, galit po yun. Ano po, galit. Eh yun yung values niya, yun yung kinalakihan niya eh. Eh itong mga batang ito, kahit ulit-ulitin, minsan nakakalimutan, it causes conflicts. Yung mga damit, yung mga kung saan inilagay yung damit, yung mga hamper, yung mga pinagsuotan, nagkalat. Galit na galit ang misis ko ron. Hindi kami pinalaki ng nanay namin ganyan. Yung nanay namin ganito, yun eh. At minsan itong mga values na ito, it creates differences, conflicts on our relationships. Tama? Conflicts on values are based on differences in values. And they can arise. Gaya nga nung minsan, the very first time na nagluto ang misis ko, the very first time, naikwento ko na ito madalas, yung misis ko po, hindi po siya nagluluto. At hindi po niya kinakahiya yun. At ginawa ko naman pong prinsesa ang misis ko pagdating sa hapagkainan, dahil yun naman po ang ginampanan ko. No, mahigit na pong 30 taong kami nagsasama, almost 30 years na kami nagsasama. At sa aming pagsasama bilang mag-asawa, ako po yung nagluto. Ginampanan ko yun kasi tinanggap ko yung katotohanan. Naging conflict sa amin yun eh. Kasi misang nagluto ng munggo ang misis ko, wala ho talagang sahog. Nilagyan niya lang ng nor cubes. Ginisa naman, bawang, sibuyas, ginisa si munggo, inilaga rin. Baka inisip nyo, hindi naman niya inilaga muna, pinalambot. Pinalambot naman. Tapos niya ginisa. Tapos nilagyan ng nor cubes. Eh gaya ho nang binanggit ko sa inyo kanina, sanay po ako, pag may munggo, at least may pritong tuyo. O sinangag na tiyondilis. Or pritong galunggong. So, ang nangyari po, pagdating ko ng bahay, pagod na pagod ako, galing ako sa trabaho, sabi ko, kain na tayo. Sabi niya, kumain ka na, kumain na ako. Sabi ko, anong ulam? Pagbukas ko po sa lamesa, munggo. Naku, hinalo ko yung munggo. Wala akong makitang baboy, wala akong makitang hipon, wala akong makitang chicharon, wala akong malunggay, o kaya ay talbos ng ampalaya. Because that is how we cook munggo. May hipon, may baboy, may chicharon, meron pong malunggay, o kaya ay meron talbos o bunga ng ampalaya. Wala ho talaga. What I did, malapit lang po yung bahay ng nanay ko. Tumakbo ko sa bahay ng nanay ko. Nay, meron ba kayo prito dyan? Nakadali po ako na isang pritong galunggong. Umuwi po ako, kinain ko yung galunggong kasama yung munggo. Naku, pala nakatingin sa akin, pinapanood ako. Ayun, nag-iiyak na. Dahil yun daw kanyang munggo ay hindi sapat. Hindi sapat sa aking panlasa. Simula noon, hindi na ko siya nagluto. Pinagawayan po namin yun kasi wala naman ako intensyon na saktan siya. Pero nasaktan po siya. Dahil nga naman, ba't ako sa nanay ko tumakbo agad? At nanghingi ng ulam. So because of that, tinanggap ko yung katotohanan, hindi na po siya magluluto. Pwede na po ba kami maghiwalay dahil ayaw niya ako ipagluto? Hindi. Pero salamat na lang sa Diyos dahil gusto kong magluto. Dahil talagang passion ko rin ang magluto. Paano ko ang napangasawa niya hindi rin nagluluto? Di habang panahon na po ang conflict na aming relasyon. Habang panahon na po na every time nakakain kami na hindi malaman kung sino nagluto o baka binili lang sa kapitbahay o binili sa tindahan ay lagi naming pag-aawayan. Pero hindi. Niresolve namin ito. We come to a solution. Mamaya babalikan ko po ito pagdating na po doon sa aspeto ng paghanap ng solusyon. At ngayon po masaya kami. Excited pa nga ako pag sinabi ng misis ko na, mahal, gusto matikman ng mga kasamahan ko sa trabaho yung ginawa mo si Charon. Pwede ba akong magdala? Pinagmamalaki pa niya yung luto ko. At ako natutuwa ako. Pag meron po kami lutong dinuguan, titikimin niya yung mga kasama niya, ginataan laing, kung ano man yung lutuin ko rito, dadalhin niya sa trabaho. Ang problema lang, minsan, tumawag sa akin at sabi, mahal, meron akong kasamahan dito eh. Pwede mo ba raw iluto na lechon paksiw yung ulo ng lechon na sumobra sa kanilang handaan? Sabi ko, tigilan mo yung kalokohan mo. Napakarami kong trabaho para ipagluto ko pa sila. No way. No, hindi ko responsibilidad yung ipagluto yung iba. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero it is my responsibility and I take that responsibility.
that I will cook for my family. Pero minsan yung mga values, ano po? Marami yan eh. Subukan po ninyo mga kapatid na ang napangasawa mo hindi mananampalataya. Kung yung pareho na kayong mananampalataya, pareho na kayong sumisimba sa isang simbahan, pareho na kayong naglilingkod sa Panginoon, nagiging problema pa eh. How much more kung hindi kayo mananampalataya parehas? Subukan mo, ikaw nagsisimba, yung asawa mo hindi. Ano magiging resulta nito? Iinggitin ka ng katotohanan na bakit may mga pamilyang magkakasamang nagsisimba samantalang ako hindi. At madalas, eto, totoo. Ikaw na yung asawa mo na iiwan sa pagsimba, ikaw pa nagiging problema kasi dahil sa inggit mo, naninira ka ng ibang pamilya. Tama, mali. So, importante yun eh. Kaya yung mga mananampalataya, mga bata, mga kabataan, mga Kristiyano, huwag nyo na ipagpilitan na kumuha ng hindi Kristiyano sa paniniwala na baka sakali ay pinili din ng Diyos yan para maging mananampalataya. Pati ba naman yung kinabukasan nyo, susugalan nyo pa? Pati ba naman yung kapayapaan ng puso mo na makasama mo isang mananampalataya, susugalan mo pa? Walang guarantee, take note of this. Ang dami kong kilala, mananampalataya, kumakabit. Sa praise and worship pa nga iba. No? Ibig sabihin, yung kasama pa sa church, kinakabit. So, meron akong kilala, kumabit sa pastor. Meron akong kilala, secretary pastor. So, ito po'y common. Kahit mga mananampalataya, nangyayari ito. How much more yung hindi mananampalataya? How much more kung hindi Kristiyano? Kaya ikaw, kabataang Kristiyano, huwag ka nang sumugal. May sets of values ka na maka-Diyos, humanap ka rin ng may set of values na maka-Diyos. Problema, susugalan natin sa paniniwala na, Lord, baguhin mo po itong anak ng demonyong ito. Can you imagine, alam mo nang hindi mo kapatid sa pananampalataya, kaninong anak yan? Tapos isasama mo sa pamilya mo, bubuo kayo ng pamilya, pwede bang magsama si Jesus at si Baal? Pwede ba yun? Kaya dun palang problema na eh. Issue na yun eh. Sa pamamanhikan pa lang, kung saan ikakasal, issue na yun eh. Hindi, gusto namin, dito po sa relihiyon namin, ikasal yan. O, makikipag-compromise ka, dun pa lang. Unang stage pa lang ng inyong relasyon, compromise na. Sige, sa simbahan mo tayo magpakasal. Sa binyagan ng anak natin, sa simbahan ko naman, ha? Can you imagine that? Tapos magsisimba kayo, 1 linggo sa simbahan ko ha, tapos 1 linggo sa simbahan mo. Pero dahil nakikita nyo, nagko-compare kayo ng mga simbahan, mag-aaway kayo kalaunan, wag na lang tayong magsimba. Can you imagine that? Totoo! Totoo! O totoo talaga? Kaya napakarami ho ngayong pamilya, ganun eh. Dysfunctional. Because of the values that are conflicting. Sa paggasta ng pera, may mga values yan eh. Merong waldas-waldas, merong masinop, merong hindi nag-iisip ng bukas, merong nagpaplano, merong magaling mag-budget, merong hindi nagba-budget. Napakahalaga niyan mga kapatid eh. Kaya most conflicts na nangyayari sa buhay ng mga sambahayan involves content, material things, facts, issues, and values. Amen? Ngayon, umisip kayo ng mga pinagawain nyo recently na may kinalaman sa values. Paano pagdisiplina ng anak? Yan, ganyan eh. Kami pong dalawang magkapatid na lalaki. Dalawa po kami magkapatid na lalaki. Si Lando at ako po. Ako po talaga namalo ako. Talaga minsan, masakit yung mga palo na natanggap sa akin. Yan, ni Reb, ni Ru, lahat po yun nakatikim sa akin. Pero, si Lando, yung utol ko, hindi po siya namalo kahit kailan. Hindi ko natandaan. Magkatabi bumahay namin eh. Hindi po siya namamalo. Pero awa ng Diyos, yung mga anak niya okay din naman. Yung mga anak niya, binatad dalaga na, wala rin naman pong naging sakit ng ulo. Ibig po lang sabihin, yung mga values na meron tayo, ay kahit magkaiba, pwede namang parehong tama. Nakuha niyo po? Pwede namang parehong tama eh.
Pero ang problema, yung parehong tamang magkaiba pag pinagsama, yun ang problema. Kasi hindi pwedeng hindi magkakaya pa ka ng paa at hindi pwedeng hindi magkukumpara. Kaya magsisimula na po ang conflict kapag sinabi ng babae, and this is how we do it. Tapos sasabihin ng lalaki, and this is also how we do it. Alam nyo na ang resulta nun. Away na yun, mga kapatid. Po. Minsan nga, sa paraan lang ng pagluluto Pagluluto lang. Ito, dinuguan. Paborito namin lahat ng dinuguan, kaming pamilya. Ang dinuguan namin, hindi kakainin ng ibang pamilya. Kasi kapag kami nagdinuguan, una, yung dinuguan namin, hindi masabaw. Unang-una makikita yung dinuguan, daming sabaw Kami po, pag nagdinuguan, yung pamilya namin, walang sabaw. Kasi ang dinuguan sa amin, hindi pamputo. Ang dinuguan sa amin, pang ulam. Yun po yung dinuguan namin. Tapos, ayoko po ng dinuguan na mapula. Kasi makakakita ako dinuguan. Hilaw pa yung dugo No? Talagang pulang-pula. No, kami naman po, talagang itim na yan. Lutong-luto yung dugo. Para wala ang bakterya. No? Pangalawa, hindi maasim ang aming dinuguan. Yung iba pong dinuguan, parang paksiw. Talaga namang mapapangiwi ka sa asim. Gusto nila yun Yung iba nga, nilalagyan pa ng talbos ng sampalok. Wala po akong sinasabing mali yun. Yun ang gusto nila Pero sinasabi ko po lang, kami po, pinaniwalaan namin, ito ang dinuguan at nagkakasundo kami doon. Po? Hindi rin po matamis yung dinuguan namin. Marami po akong natitikman, minatamis ang dinuguan Ewan ko naman, ba't nauso na may asukal yung dinuguan? Anyway, kung gusto niyo yun, trip niyo yun, gawin niyo. Yun po yung inyong pinaniniwalaan So kung ganong bagay, kahit magkakaiba ang paniniwala doon sa mga bagay na yon, as long as your family believe and you set a values for your family that you agreed upon, magkakasundo kayo. Amen? Ang problema, yung conflict nga ay nagmumula sa iba't ibang mga kagustuhan. Steaks, for instance. Steaks. Iba-iba luto na gusto niyan. Talaga naman po, yung panganay ko, ang gusto niya, 2 minutes, isang kabyak, 2 minutes yung kabilang kabyak. Imagine niyo po yun. 2 minutes on low heat, 2 minutes on low heat yung kabila. Nako, pag hiniwa niyo yung steak, umaagos yung dugo. Ganon din yung si Ruben, yung pangalawa. Si Yenye, yung panganay, tsaka si Ruben, ganon ang kain nila ng steak. Hindi ko po yung makain, hindi ako nakakain ng ganon. Lalo yung misis ko, kaya kaming dalawa, well done kami, well done. Talagang walang dugo. Kaya lang hindi lahat ng steak pwedeng ganon. Meron pong steak na talaga yung mga prime cut na napakalambot talaga. Kaya kahit well done, malambot. Pero pag nadali mong steak, yung mga poor man steak, marami mo na, yung medyo pang mahirap na steak. Nako talaga, pag ginawa mong well done, para ka nagkakain ng goma. Kaya sa bahay namin, kanya-kanyang luto ng steak. Ipe-prepare ko lang po yun, isisison, ako po nagsisison. Pero, bahala kayo. Yan, ikaw na una. Yun, 2 minutes, that's it. Si Rebreb, 2 minutes, that's it. Pero kami mag-asawa, kami huli, lulutuin namin talaga yung amin. Ganun po mga kapatid, pag iba-iba hindi po ba? Ang nanay nila, nag-set yan. Kapag kayo gumamit ng washroom, hindi ka pwedeng lumabas dyan nang hindi mo napupunasan yung bathtub. Kaya yung mga anak namin kahit malalaki na, may values po silang sinusunod pagdating doon. Pag nag-toothbrush ka, yung lababo, pupunasan mo yan, di ka alis dyan na basa. Kaya madali na yung malaman kung sino ang hindi naglinis Paghuhugas ng plato, meron po akong anak na alam ko kung siya naghugas. Kasi itinatago pa yung kawali. Yung rice cooker. Wala nang laman. Huhugasan na. Gagawin, kukunin si rice cooker, yung lutuan ng kanin. Kukunin yon, ilalagay sa rice cooker, tatakpan. So ikaw, asang-asa ka, nalinis yun kasi naugasan na supposedly. Pero pag magluluto ka kinabukasan,
Sino ba nagugas kagabi hindi hinugasan yung rice cooker? Itinago pa. Kaya yon, conflict doon sa mga bagay na yon. At eto, mabigat yung pangatlong conflict. Ang pangatlong conflict ay yung ego conflicts. Ego conflicts occur when family members' perception of themselves become involved in the conflict. Yung paniniwala niya sa kanyang sarili. Yung ego na ang umiral. Ayaw magpatalo. And this is common among parents. Hanggat ako ang may-ari ng bahay na ito, hanggat dito kayo nakikitira sa bahay ko, ako masusunod. Eh okay lang naman ho yun kung laging tama kayo, di ba? Ang problema, hindi ho tayo laging tama. At ito po natutunan ko sa panahon ng aking buhay na may mga pagkakataon na hindi ako laging tama. At may mga pagkakataon na kahit na ang aming mga anak sa kanilang murang edad, tama sila. Pero hindi naman tayo papayag dahil sa ego na tayo ang matanda, tayo ang tatay. No, lagi na yung katagang, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Hindi tayo nagpapatalo. At ganito rin naman ang mga issues among husband and wives. Yung pag-aaway ng mag-asawa dahil po sa kanilang mga ego. Sinaktan mo ko, hindi kita mapapatawad. Kaya maging ang pag-resolve ng mga issues ng pamilya hindi mangyari because of ego. Pag may humihingi po ng counseling sa akin mga kapatid, ang kinakausap ko yung tumawag. Kasi wala naman pong mag-asawang tatawag, hindi po madalas yun eh. Yung tatawag sa akin, Pastor or Bishop, pwede nyo po ba kaming tulungang mag-asawa? It's either yung lalaki o yung babae ang tatawag. Pero wala po yung sabay silang tumawag sa akin at pareho silang nakipag-usap na gusto nilang maayos. Kasi pag pareho silang tumawag para maayos, ibig sabihin ayos na sila. Because they agreed on something. And they agreed on a counseling session with me. Okay na yun, di po ba? Pero most of the time, hindi ganun. Hindi sila ayos, kaya yung isa, for last recourse, hihingi sila ng pagkakataong makausap ko. Ganito ang madalas na usapan namin. Halimbawa, ang tumawag babae, kapatid, ano bang plano mo kaya kayo mag-uusap? Ano ang plano mo sa ating paghaharap? Plano mo ba na mabuo ang relasyon mo? O ang plano mo ay makipaghiwalay pa? First and foremost, lilinawin ko. Ano bang magiging papel ko sa gitna ninyong dalawa? Taga-awat o taga-ayos? Kasi kung gagawin nyo na akong taga-awat ninyong mag-asawa, huwag nyo na ako idamay, sasakit la ulo ko. Dahil kung wala ka namang plano na isave ang relationship mo, huwag na tayo mag-usap. Kasi ikaw ang may burden dahil ikaw ang tumawag, ikaw ang may gustong makipag-ayos. At kung sino ang may gustong makipag-ayos, siya ang merong mas malaking burden na dapat isacrifice. Tama mga kapatid? Ngayon, kung ayaw nyo namang makipag-ayos na, hindi na kayo tatawag sa akin. Lawyer na lang ang kakausapin nyo para sa divorce. Pero dahil tumawag ka kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, may mas malaking pananagutan ka sa pagsasaayos ng relasyong ito. Yun ang lagay mo sa isipan mo. Mag-uusap tayo, pero ikaw ang gagawa ng hakbang para sa ika-aayos nito. And most of the time, nagtatagumpay ang pagsasaayos kasi merong isang tao pa sa relasyon na gustong isave ang relationship. Kailangang merong unang magbaba ng kanyang ego dahil pag walang nagbaba ng ego, bahala kayong dalawa, baka umiral din ang ego ko, sa halip na kausapin ko kayong dalawa, hindi ko na kayo kausapin. Hanggat merong ego na nangingibabaw, walang magkakasundo. Tama? Kaya ako ganun po ang dealing ko lagi. Gusto nyo ako makausap o gusto mo ako makausap, ikaw ang may burden of proof.
Bishop, ako yung inapi Hindi ko naman sinasabi ko sino may kasalanan o hindi Ang sinasabi ko, kahit ikaw ang may kasalanan o ikaw ang pinagkasalanan, willing ka ba na makipag-ayos? Ngayon, dahil ikaw ang may willingness na makipag-ayos, ikaw ang may malaking papasanin sa bagay na ito. Ikaw ang mas magsasakripisyo. By the way, para po sa karagdagang aral tungkol sa mensaheng ito, ay gusto ko po na pakinggan nyo rin yung sermon ko kahapon sa Winnipeg Unida, yung pong Galatians chapter 6 verse 1 and 2. Verse 1 and 5. Galatians 6, 1 to 5, carrying each other's burden. Konektado po yun dito No? Kasi sa pagsasaayos ng relationship, importante kung ano yung ating kondisyon ng puso. Pag ang nangibabo kasi talagang ego, walang naaayos na relasyon. Ngayon, gaano man kabigat yung ginawa sa iyong kasalanan? Kung ang puso mo ay nagde-desire pa rin na buuin ang iyong sambahayan, hindi madali yun. Mabigat ang magpatawad. Mabigat lalo ang magbaba ng ego. Dahil nayapakan ka nabastos ka, napagsamantalahan ka, nagawan ka ng hindi tama. Pero ang una mong gagawin, ibaba mo muna ang ego mo. Pag may nakikita kayong tao, o sino man, o mahal mo sa buhay, lalo na talaga namang na-overcome ng kasalanan, na na-overcome ng tukso, na humina at nahulog sa kasalanan, sa halip na i-broadcast mo, hindi kailangan ng broadcaster ng taong yon. Ang kailangan ng taong yon ay somebody na tutulong sa kanyang makabangon doon sa kanyang pagkabagsak. Most of the time, hindi ganun Sa halip na tulungan natin, tayo ang nagiging broadcaster nito sa lahat. Amen? So that is how conflicts happens. It's either by content, by values, or by ego. Puntahan natin ngayon mga kapatid ang approach. Common approach to conflict resolution. Nakita ko rin na may 3 main approaches na ginagawa ang tao in managing conflicts. Ano-ano tong approaches na ito? 1, avoidance. This is the first conflict resolution. Kapag may conflict, huwag na natin pag-usapan, lalala pa yan O huwag na lang pansinin. Sasabihin ng babae, yung anak mo, gabi na naman mo na, pamisan-misan lang yan Ina-avoid. Kalaunan, ka-avoid ng ka-avoid, namimihasa. Yung anak mo, dumating, lasing. Hayaan mo na, pamisan-misan lang. Hanggat hindi natin dinidil ang bagay na ito, walang tigil ito sa pagpapatuloy hanggang kalaunan, hindi na natin kayang solusyonan. Ikaw babae, nakakaamoy ka na yung lalaki, yung asawa mo, ay medyo ginagabi ng uwi. Na wala nang tigil ka, dudut-dut ng cellphone. Yung password, hindi mo alam. Yung cellphone niya ay hindi mo alam. Laging may kausap. So, minsan, okay naman magtiwala. Pero kung may mga red flag na, hindi mo pwedeng mabait yung asawa ko, may tiwala ako. May tiwala ka sa asawa mo, pero yung mga nakapaligid sa asawa mo, minsan hindi dapat pagkatiwalaan. Ano mangyayari sa'yo? So, hindi mo dapat i-avoid. Dapat doon, nagsisimula pa lang ang spark, pinapatay na ang apoy. Pero ang problema, some people avoid conflicts. Avoidance is not usually functional since the conflict does not go away. Mga kapatid, si Satanas hindi po agad umalis sa unang tukso kay Jesus. May pangalawa at may pangatlo. Umalis lang si Satanas nang sinabi ni Jesus, "Lumayo ka, Satanas, huwag mong tuksohin ang iyong Panginoon." We cannot just avoid temptation and conflicts and pray that it will go away. Many people, they tend to repress emotional reactions. They ignore issues and they did not face up to disputed situations.
ano nangyayari? Hindi to functional. Tandaan niyo, ang unang hakbang sa paggaling, aminin mo may sakit ka. Hindi ka naman pupunta sa doktor nang wala kang sakit. Pero kailangan mong paniwalaan, may problema ako. And I have to confront this. Hindi po solusyon ang pag-iiwas. Kaiiwas mo ng kaiiwas. Sasabog na lang itong bigla na hindi na kayang solusyonan. Amen ba mga kapatid? Resentment are built up. Feelings tend to be displaced on others and underlying problems within the family remain unresolved. Gaya daw po yan mga kapatid ng isang araw, nakakita ka ng isang langaw sa loob ng bahay mo. Niya mo, isa lang naman eh. Baka yung langaw na yun OFW rin yan, may naiwanang pamilya sa Pilipinas, ayaw mo na, baka naghahanap buhay lang yan. Madalas ganun no? Langaw lang yan Pero kinabukasan, yung isang langaw na yon, dalawa na, mag-asawang langaw na. Di mo naman pwede, ayaw mo na, mag-asawang langaw lang yan. Baka yan naman namamasyal lang yung mag-asawang langaw na yan. 14 days na buhay niya, hayaan na natin, huwag na natin patayin. Pero ilang araw lang, nakita mo, yung dalawang langaw naging pamilya na ng langaw hanggang sa kalaunan, ubod na ng dami ng langaw. So what will you do? Nako, bumili ka ng fly swatter ngayon, pinagpapalo mo yung langaw, ang dami mo napapatay, pero habang tumatagal, padami ng padami yung langaw. Pala, ang dahilan, meron kang basura na hindi mo na itapon na kung saan doon ang gagaling yung langaw. Itapon mo yung pinanggagalingan ng langaw at mawawala ang langaw. You cannot avoid the garbage in your relationship and pray that the fly will go out. Amen? So, you cannot just avoid it. You have to face it. Minsan may mga tao na, okay na, wala na, magpatawaran na lang tayo, tapos na. Hindi pwede. Sins needs to be confronted. And sins need to be accepted as sin. At yung consequences ng kasalanan, mabigat po yun mga kapatid, na dapat po na maunawaan din ng mga taong gumagawa ng kasalanan. Ako po, ang dami ko pong mga kaibigan dati na inalis ko na sa buhay ko bilang mga kaibigan. Mga kaibigan na dati po ay naging bahagi ng buhay ko, ministeryo. Pero inalis ko na po kasi toxic tong mga kaibigan na to Paulit-ulit. Papatawarin mo, pero gagawin pa rin. Papatawarin mo, gagawin pa rin. Ang dami na hong mga ginagawa. Mga pastor sa buhay ko, pastor to. Hindi ko sinabing pumunta ng impyerno ang buhay ng mga pastor na ito. Dahil sa kanilang mga ginawang mga kalokohan, pangangalo niya, kung ano-ano pa. Hindi ko po sinasabing wala na impyerno itong mga pastor na to. Mali po paratulan ko. Pero tinanggal ko po sila sa buhay ko. Kasi katulad ng mga langaw, kung hindi ko sila tatanggalin, maapektuhan din ang physical health ko. Ito laging payo ko do not put your emotional health sa kamay ng ibang tao. Let them go. Ngayon ang tanong, di nagtataglay ka, pastor, ng mga kabigatan sa puso mo. Yun ang akala ninyo. Pinatawad ko na po yung mga taong ito. May mga pastor po na gumawa sa akin ng hindi maayos. Pinatawad ko na po lahat. Nirelease ko yung forgiveness sa kanila. Pero ayoko nang i-restore yung dating meron kami. Dahil sinaktan nila akong minsan, baka saktan ako uli, mas mainam na hindi na tayo katulad ng dati. Nakuha niyo po? Marami pong tao sa buhay ko na ganon. Nakikita kami. Hi, hello. Pero gano'n na lang. Hindi katulad nung dati na sila'y bahagi ng buhay ko, bahagi ng relasyon ko, bahagi ng ministeryo ko. Hindi na pwede yun. Dahil may mga tao naman na hindi ako sinaktan, may mga tao naman na binigyan ako ng pagpapahalaga,
May mga tao naman na naging bahagi ng buhay ko na magpahanggang ngayon. Harmonious ang relationship ko sa kanila. Bishop, ganyan ba dapat ang application sa mahal sa buhay at sa ating pamilya? Hindi. Hindi. We cannot do that to our wife. Bakit? Sa kaibigan wala kang sumpaan eh. Sa kapwa mo, pastor, wala kang sumpaan. Pero sa asawa mo, meron kang sumpaan na magsasama kayo habang buhay. Hindi lang sa hirap, hindi lang sa ginawa, kundi sa hirap. Hindi lang sa kalusugan, kundi sa kahirapan. Sa kasakitan, sa kawalan at pagiging meron, magkasama kayo niyan. Sa kahinaan niya, kasama ka rin yan. Sa pagkakasalan niya, apektado ka niyan. Pero hindi kayo dapat maghiwalay. Amen? Hindi mo pwedeng i-apply doon yung, sige, pinapatawad kita, pero ayaw ko na makita pag mukha mo, lumayas ka na sa mukha ko. Hindi ganoon. Asawa mo yan eh. And take note of this. Umisip kayo ng pinakamalaking kasalanan gagawin sa inyo ng inyong asawa. Tapos sabihin mo sa akin, hindi mo yun ginawa. Dahil ang totoo mga kapatid, kung may naisip man tayo, ay nangangalo niya yung asawa ko eh. Pero ano batas ng Diyos sa pangangalo niya? Tumingin ka lang na may pagnanasa sa paborito mong artista na pinapanood sa telebisyon. Nagkasala ka na rin ng pangangalo niya. Pareho lang kayo. Nagkataon lang, yung kanya, nagkaroon siya ng pagkakataon at bumigay yung manok, nagpatuka sa palay. Ay, mali, baliktad. Bumigay yung palay, nagpatuka sa manok, nagkasala sila. Pero ikaw, kapatid, baka kung mabibigyan ng pagkakataon kay Daniel Padilla, bumigay ka din. I'm referring to the women. Nakuha niyo po mga kapatid. Pare-pareho lang tayo makasalanan. Pare-pareho lang tayo na baka kung sakali dumating sa panahon na kagaya ni David, nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng Bathsheba, ay bibigay. Bishop, ikaw ba? Bibigay ka? Mga kapatid, pag sinabi ko na itagal niyo sa bato, na katulad ni Pedro, baka sabihin ng Panginoon, lumayo ka sa likod ko, Satanas. Siya na nagsasabing, hindi ako bibigay, Panginoon. Ipagtatanggol kita, Panginoon. Iiwanan ka ng lahat, Panginoon, pero ako hindi, Panginoon. Ang sabi ni Jesus, bago tumila ako ng manok, pagkakanulo mo ako eh. Wala ho tayong kakayahan at kapangyarihan na sabihin, hindi tayo mahuhulog. There will always be a possibility. At kapatid, kung nagtatagumpay ka ngayon sa tukso ng buhay, biyaya yan ng Diyos. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na nagagawa lang natin ito dahil sa lakas na kaloob ng Panginoong Hesukristo. Amen? So we cannot avoid. We need to confront. Pangalawang approach, ito, parang avoidance din ito. Delay or diffusion. Ano naman yan? Ito yung second strategy na ginagawa ng tao eh. At times, minsan nakakatulong yan. Ano po? Delay or diffusion at times may be useful to postpone confrontation. Pero pag pinatagal ito, yung delay can create some problems katulad na rin ito ng avoidance. Minsan, para medyo ma-diffuse ng konti, yung huwag kayong magbanggaan ng init ng ulo, pwede mong i-delay ng konti. Palamig-lamig ka muna. Pero siguraduhin mong babalikan mo pag malamig ka na. Dahil kung hindi, avoidance ang tawag doon. Po? Pwede naman na ipagpaliban. Halimbawa, ito po. Ako po mga kapatid ay pikon na pikon sa mga anak ko. Kapag merong pinagkainang hindi inugasan. Again, that is a value. Values po namin yun eh. Miski po nung kami mga bata pa, maliit lang yung bahay namin, pero may schedule din po kami magkakapatid kung sino maghuhugas ng plato. At kami po sanay talaga, pinalaki kaming ganon. Ngayon, si Dang, medyo meron kaming pagkakaiba doon. Si Dang, pag may pagkakataon na yung anak niya ay ayaw, aakuin niya siya maghuhugas.
Sabi ko, yung trabaho mo yan, mali yan eh. Mimihasa mo yung mga yan eh. Pagod ka na sa trabaho mo, tapos schedule nila, ikaw pa maghuhugas. Huwag mong pakialaman yan. Hayaan mo, huhugasan din nila yan. Kasi mga anak ko naman po, kahit 10 oras ng gabi, alam nila na kapag nagising ako, kinabukasan at magluluto, na merong plato ron, naku, hindi ko po pwedeng hindi sila kakausapin doon. Kaya sila, kahit na 10 oras ng gabi, halimbawa, dumalaw sa girlfriend, siguraduhin mo, pag uwi mo, kahit anong oras ka umuwi, maghuhugas ka ng plato, schedule mo yon. At sanay po sila sa ganun. Ginagawa po nila yan. Nga lang, meron nga akong nagtatago ng kawali, hindi uhugasan yung kawali. So, meron po mga ganun. Pero minsan po mga kapatid, no po, kung magagalit ka, sino bang talo? Ako, ganun nga po ako, no? Ako po natatalo. Pagising ko, sino naman kaya ang hindi naghugas ito? Lalo na yung mga baunan, yung lunchbox. Sipin po ninyo mga kapatid, tigi-tigisa sila ng lunchbox na ako po ang nagpapak. Tapos, kung kailang ipapak mo na yung lunch nila, hindi mo mahagilap kung nasan yung lunchbox. Ang mga kwarto po, 2 sa taas, 1 rito sa baba. Ikaw ngayon, hahagilapin mo pa, akit ka sa taas, tingnan mo yung mga bag. Dahil nahiya ka namang gisingin. Alam nga namang gisingin mo sa pambubuli. Nasaan ang mga lunchbox nyo? Hindi naman, no? Madaling araw o umaga pa. So, ikaw na bubuklat, hanapin mo yung bag, tingnan mo kung nasan yung mga lunchbox. Huhugasan mo pa bago mo lalagyan ng baon. Napasensya talaga, no? At minsan, kailangan mo nang i-delay yun. May time naman dyan para pag-usapan yan. At kailan namin pinag-uusapan yan? Yung mga bonding time namin. Sa restaurant, kumakain. Hoy, ikaw, nung 1 linggo ha, lunchbox mo. Kasi minsan, yung heat of the moment, yung galit ka, malay mo na, tiyempo ka na galit din yun, no, masama rin loob, di away lang kayo. Nakakatulong din yan minsan. Yung delay or diffusion. Pero, pag yan ay pinatagal, katulad din yan ng avoidance. Amen? Yan. So, ano pa? Pangatlo. Confrontation. And this is the best approach. Ang problema lang, meron tayong misconception sa confrontation. Ang misconception, ang paniniwala natin, ang confrontation ay banggaan agad. Meron nga ho kasi tayong maling paniniwala na kapag confrontation, kailangan, harapan, diretsuhin. Mga kapatid, tandaan po natin, one meaning of the word confrontation is to face. To face it. Thus, to confront an issue is to face up it and deal with it. Face it up and deal with it. The idea of facing and dealing with it is for a solution. It is in this sense that confrontation is used. Confront to solve. So, depending on how it is carried out, confrontation may be a negative process involving the issue or misuse of power or a positive process that involves negotiations. Kaya yung confrontation, dalawa yan, mabutit masama. Kung ang purpose ay ilabas ang dahilan ng pagkakamali at i-confront para parusahan agad, ay nako. At gamitin ang kapangyarihan, then that will be a negative confrontation. Pero kung gagamitin mo ang confrontation to face the issue and make amends and resolve, there is a positive approach on confrontation. Tama? Ano ang negative approach? The use of power. The use of power creates a win-lose situation where one person wins and the other person loses. Halimbawa, ano ipapanalo ng rank and file sa isang supervisor na kino-confront ang issue? Halimbawa, pwede bang gamitin? Halimbawa, ikaw, yung boss mo, napapansin, sa trabaho to, napapansin ng boss mo na hindi mo siya binabati. Yung lahat ng mga empleyado, pag nakikita siya, binabati, good morning sir, good morning sir. Ikaw, hindi. Napiko na sa iyo yung supervisor mo isang araw.
Kinonfront ka niya, bakit hindi mo ako binabati? May galit ka ba sa akin? Etc. Kinonfront ka. Pero ginamit niya yung kanyang kapangyarihan. At ang sabi niya, uli-uli ha, pag nakita mo ako dumadaan, babatiin mo ako, supervisor mo ako. So what do you think will happen on that way of confrontation? It will create a win-lose situation. Hindi naman makakapalag sa iyo yung rank and file eh. Dahil una, supervisor ka niya eh. Pero will that resolve the issue? No. Kasi you use power. Iginit mo yung kapangyarihan mo. Iginit mo yung pagiging supervisor mo doon sa bagay na gusto mong gawin. Nangyayari din ito sa mga magulang eh. Ako ang magulang, ako masusunod dito. Hindi na tuloy ma-exercise ng mga bata yung kanilang gustong sabihin. Dahil ikaw ay gumamit na ng iyong kapangyarihan. So the use of power creates a win-lose. Nanalo ka. Pero, nanalo ka ba talaga sa kapayapaan? Such use of power often results in hostility, in anger, in frustrations, or defiance, and the lack of commitment to goals established by others. Ang mangyayari kung supervisor ka, nandiyan na yung tao, iiwas na lang yun sa'yo para wag ka makita. Ganon din naman sa sambahayan, para wag laging mag-away, iiwas na lang sa'yo, lalayo ang loob, hindi makikipag-usap. Ganon din sa mag-asawa. Ako ang lalaki dito, dapat ako masunod ha. Nakuha niyo po mga kapatid. Ako mas malaki sweldo rito, kaya ako dapat masunod. The use of power, the use of control, it creates win-lose situation. So yung ikalawa naman, a second way to confront is to negotiate. Or skillfully manage the conflict to a mutually satisfying solution. And I found out that those who negotiate treat others with respect, are direct in stating their own needs, help others express their needs, and seek solutions which meets the needs of all parties. That is the way to confront. Negotiation. Bakit hindi mo ba nahugasan ng plato? Kasi po ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Okay. Huwag mo na lang uulitin. That is negotiations. Di po ba? Pakikipag-usap. You are facing it for a solution. And you are not confronting it by the use of power to exercise your authority. Amen? Now, napahaba na ako. Ilang oras na ba to? 1 hour and 12 minutes na. Ngayon po, mabilis lang po ito. How can relational issues be negotiated? Punta tayo sa aspeto ng negotiation. Paano makipag-negotiate using biblical principles? 1. Examine your own motives. Kapag ikaw ay nasa punto ng confrontation, examine mo muna motibo mo. Bakit mo i-confront? Kung ang layunin mo naman makipaghiwalay na, gano'n na nga mangyayari doon. Ko-confront para hiyain sila, i-post mo sa social media, sabihin mo yung hinaing mo, sabihin mo yung mga ginawa nilang kabulastugan, i-broadcast mo sa buong mundo. Pero napakahirap na pong ibalik ang relationship. Gagawin mo yun para ka lang makagante. Para yung ego mo ay medyo umangat ng konti dahil kinawawa ka. Pero by broadcasting this, yung asawa mo naman, nilantad mo rin sa kahihiyan. O yung mga anak mo, nilantad mo sa kahihiyan. Na napakahirap ng bawiin ang bagay na ito. Kaya bawat takbang, every time na i-confront natin, examine mo muna ang motibo mo. Bakit ko ito gagawin? Gagawin ko ba ito? Giginhawa ba pakiramdam ko pag ginawa ko ito? Makakakuha ba ako ng kakampi? Tanda mo, ang makukuha mong kakampi ay yung kaaway ng kaaway mo. Pero yung kaaway ng kaaway mo, minsan hindi rin matutuwid na tao. Kaya ka lang kinakampihan ngayon kasi kaaway mo yung kaaway nila. Nakuha mo mga kapatid? Nakuha niyo po? At kakampihan ka nila, pero dati, masasamang mga tao rin yan. At kung sinong nanunulsol sa'yo, mag-ingat ka doon kapatid. Yung mga taong nanunulsol, ang gusto niyan wasakin ang buhay mo. Ang dahilan,
Madalas kasi wasak din ang buhay nila. Gusto lang nila ng damay-damay. Huwag mo silang payagan. Kung ang layunin mo ayusin ang pamilya mo, ikaw lang, ang asawa mo at ang Diyos. Or, kung may matinong pastor na pwede kang makausap na tumulong sa inyo, yun ang gawin mo. Pero napakarami hong masamang tao sa mundo na susulsulan ka. Ilaban mo karapatan mo. Boses Banino yun. Kawawa ka, sige, broadcast mo, pangalanan mo na yan, mga yan. Kaninong boses yon, kapatid? Hindi boses ng Diyos yan. Kung hindi boses ng Diyos, di boses ng demonyo yun. At maraming mga demonyong nakapaligid sa atin sa panahon na tayo ay aggrieve. Pipilitin tayong gumawa ng pasya, ng desisyon na hindi makakatulong sa pag-resolve ng ating problema. Kaya mahalaga, alamin natin ang ating motibo. Amen? So, what point do I have to prove by doing so? Yan ang unang tanong. Ano bang mapapatunayan ko rito? Pangalawa, why is it so important to you to win this one? Bakit mahalaga sa iyo maipanalo mo itong kasong ito? Babalik ba yung relasyon yung mag-asawa? Babalik ba yung relasyon mo sa anak mo? Babalik ba yung mga bagay na nawala sa iyo kung maipapanalo mo ito? Maybe that is the wrong way or wrong motive to deal with this. So take a step back from the issue and ask, what is my motive? Ano pong insight makukuha natin? Tandaan, winning the argument isn't the goal. Hindi yung mapatunayang ikay tama at mali sila. Ang layunin at motive at goal ng confrontation. The goal of confrontation is resolving the conflict. Amen? Pangalawang guidelines. Pray together. Pray together openly, recognizing you've got a disagreement on your hands. Your willingness to do this submits your disagreement to God, who is the ultimate judge of what we do and our source of wisdom. Madali itong magagawa kung pareho kayong mananampalataya. Pero minsan, itong problema pag tayo nasaktan, parang hindi na rin tayo mananampalataya, para tayo umarte. Para na rin tayo hindi Kristiyano, paano tayo mag-react. Tapos ikakatwiran natin, tao lang, nasasaktan ako. Kung laging ganun ang ating katwiran, para tayong hindi Kristiyano. Kasi yun ang kaibahan nating mananampalataya. Dinadala natin sa Diyos dapat ang lahat ng ating sakit, lahat ng ating mga disagreement, lahat ng ating mga conflicts, lahat ng ating suliranin. At magre-react tayo ng naaayon sa gusto ng Diyos. Siya naman ang ultimate judge. At ito, tandaan ninyo, mas masakit gumanti ang Diyos kesa dun sa marites na kakampi mo. Kesa dun sa marites na nagpapayo sa iyo. Kesa sa mga tao sa social media na gusto lang makisawsaw sa issue ninyo. Tama? Kaya submit your disagreement to God. Pray together. Lalo kung Kristiyano naman yan, kung totoong Kristiyano yan, nabisto na, naku, katulad ni David, hindi na makakatulog. Katulad ni David, ang puso niya dinudurog. Katulad ni Haring David, dadalangin niya, Lord, create in me a clean heart and renew the right spirit within me. At makikita mo kung may pagbabago sa buhay ng taong ito. Kung hindi mananampalataya yan, consequences na yan. Baka nga kailangan, katulad ni Catherine Bernardo, kung totoo yung bintang kay Daniel Padilla, hindi ko naman sinasabi talaga, no? Na talagang babaero si Daniel Padilla. Wala naman daw ebidensya si Catherine. Pero ang punto, kung talagang nahuli na at may kalokohang ginagawa at ayaw mo na, huwag mo na pang hinayangan yung 11 years kung gusto mo talaga lumaya na dahil toxic na.
Pero tumagal nga ng 11 years si Catherine. Ibig sabihin, nag-e-enjoy siya sa 11 years na yun. Kaya ang problema doon, di naman mananampalataya. So, ano aasahan mo doon? Walang pagbabago. Pero kung mananampalataya, kung Kristiyano, hayaan mo ang Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos. Kung kayo maniwala, a cheater will always be a cheater. Ibig ba sabihin nun, a sinner will always be a sinner? Di naman. Tayo pong lahat, makasalanan lahat eh. Pero binago tayo ng Diyos. Marami sa atin, mamamatay tao rin dati, binago ng Diyos. Yung iba nga, homosexual pa dati, binago ng Diyos. So, ibig sabihin po niyan, huwag nating sukuan. Lumapit tayo sa Diyos at idalangin natin ito. Again, connected po ang sermon na to sa mensahe ko kahapon. Panoorin niyo po yun, mamaya. Puntahan niyo po yung timeline ko. Pangatlo, put yourself in the place of your mate. Lagi nang sinasabi ko ay ganito. Lahat po tayo pare-parehas lang na makasalanan. Lahat tayo pare-parehas lang nagkakamali. Ngayon, kung nagkamali yung asawa mo, nagkamali yung anak mo, nagkamali yung coworker mo, o sino man yung nagkamali sa buhay mo, kung i-confront mo ito, give that person a benefit of the doubt. Put yourself in the place of that person. Bago mo i-confront, subukan mo muna mag-reflect sandali. Paano kaya kung ako yun? Halimbawa, may issue na nahuli mo, nagnanakaw, nangungupit, nangalo niya, o kung ano man. Subukan mo kayang ilagay ang sarili mo doon. Paano kaya kung ako yun? Paano ko gustong i-treat ako para ako ay magkaroon ng second chance? Paano ko gustong ako'y i-confront para makarecover ako at makapagbagong buhay? Try to reflect on that. Jesus said it long ago, in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Matthew 7:12. Pangapat, be willing to compromise. There will be times when someone is clearly right and another wrong. Madaling solusyonan yan. May isang mali at ikaw ang tama. So, ikaw na tama, i-confront mo yung mali, and then, i-release mo yung forgiveness. Kung hihingi ng tawad at tatanggapin niyang siya'y mali, mabilis ang compromise. Tama? Ang issue minsan ay ito. Yung merong parehong shades ng gray na ikaw ay hindi siguradong tama, siya man ay hindi rin siguradong tama. Paano natin to re-resolbahan? So, dyan po papasok yung compromise. When this is the case, it is important to come to a negotiated resolution. Both sides need to agree on an outcome. Sige, nagkamali din ako sa'yo. Sasabihin ng lalaki, kaya mo naman ginawa, kaya ako lang nagawa to kasi talagang wala ka ng panahon sa akin eh. Ikaw, suriin, wala nga ba ako talagang panahon? Talaga bang ako nagtulak sa kanya para mangyari yon? Magsuri ka. Kasi meron nga pong shades of gray. Ngayon, kung lumitaw na, hindi naman, sinungaling ka, lahat naman talaga, binibigay ko sa'yo. Pag gusto mo ng sex, binibigay ko sa'yo. Pag gusto mo ng ganito, binibigay ko sa'yo. Tapos ginawa mo pa rin yan. Eh talagang may kalokohan na lang yon, di po ba? Siyang mali doon. Pero paano kung talagang may kakulangan ka rin? May pagkukulang ka rin. So both of you need to agree on an outcome. Eh, papalag dito yung mga babae, sasabihin ng mga babae, bakit pastor? Palibasa ba, may kakulangan, pwede na, passes na para gumawa ng masama? Hindi. Hindi ko po sinasabing ganun. Pero ito tandaan ninyo, ang pag-aasawa, kayo ay pinag-isa. Babae, maging sensitibo ka sa pangangailangan ng asawa mong lalaki. Ikaw din naman lalaki, maging sensitibo ka sa pangangailangan ng kailangan mong babae. Pag laging natutugunan ng ating mga pangangailangan, hindi yan hahanapin sa iba. Period. In cases where someone has been hurt emotionally, there needs to be confession and forgiveness. Ito ang bottom line. Magkaroon kayo ng compromise agreement ng pagpapatawaran at paghingi
ng tawad. Amen? Yan, panghuli na po ito. Once you've negotiated the solution, consider the issue, period. Settled. Ito po common. Pagkatapos na, sige, okay na, patawaran na tayo. Paglipas na naman ng ilang araw, eto na naman. Nakita lang na may kachat. Sino naman yan? Siguro yun na naman yun. No? Alam ko po, mga kapatid, matagal i-build ang trust. Lalo kung nasira ito. Pero kung paulit-ulit ka naman na magdududa, paulit-ulit kang magbabantay, paulit-ulit kang parang NBI agent na wala nang tigil ng kaiimbestiga, magiging paranoid ka, at yung asawa mo, mabubwisit naman sa klase ng buhay na meron kayo. Kung ano sa palagay mo ang naging dahilan ng conflict ninyo, iwasan mo ito. Baguhin mo ang paraan ng buhay mo. Kung wala ka na panahon, magbigay ka ng panahon ngayon. Kung kulang ka sa sexual at intimacy, ibigay mo ito. Kung may mga kahinaan ka, pagtagumpayan mo ito. Kung hindi ka showy, show it. Paglingkuran nyo ang isa't isa. At piliting kalimutan na pag-usapan na, tapos na yun. Huwag nang ibalik pa. So often, we never fully deal with the core issues. And year after year, the same conflict keeps coming to the surface. Insight, God's forgiveness should be a pattern for us to follow. Once an issue has been negotiated and resolved, consider it forever settled. Amen? In any relationship, negotiation is part of learning to resolve conflict. Ang sabi ng Biblia, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. At ang sabi ng Galatians 6:1, my dear brothers and sisters, carry each other's burden. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.